Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Agri Ascenso. Agri Ascenso.
Okay, Techno-tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, may shared processing facilities na ginagamit ng mga kooperatiba ng magniniyog. Dito pinoproseso, binabalot at inihahanda ang mga produktong mula sa niyog para maibenta sa mas malawak na pamilihan. Mas magandang ani, mas sigurado ang kita. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Okay, balik tayo. Ma'am Nyet, go ahead po with your question. Yes, siguro ka Henry, susugan natin yung sa Techno-tip, yung shared processing facilities. Ano nga po ba itong programang ito at paano makaka-avail ang ating mga kooperatiba at asosasyon? Itong shared processing facilities, ito ay ang mga proyekto na aming binibigay sa mga magsasaka na mga miyembro ng kooperatiba. Kailangan nilang umangat ang kanilang kabuhayan, magkaroon ng negosyo, utilize or gamitin ang mga raw materials na mayroon sa kanilang lugar. Kaya nga sa pamagitan ng mga raw materials, ito ay pinoproseso sa shared processing facilities. Yung mga ibang kooperatiba gustong magkaroon ng shared processing facility para sa white copra, yung iba naman sa virgin coconut oil, yung iba naman sa biofuels, at yung iba naman sa coconut water. Ito ay mahalagang proyekto ng PCA dahil ito ay talagang direktang makakatulong sa ating mga magniniyog para sila man ay magkaroon ng kasanayan, kapasidad at pagiging bihasa sa negosyo. At ito ay pinopondohan ng CFIDP sa pakikipagtulungan ng DPWH para sa istruktura at PhilMec para naman doon sa mga machine na nilalagay sa loob ng shared processing facilities. At naitanong mo yan, Ma'am Nyet, dahil ngayon kami po ay sumusuri ng ating mga shared processing facilities sa buong Pilipinas. Sinisimulan na namin yan na suriin at i-evaluate ang shared processing facilities dahil kailangan mapatakbo ang ating mga shared processing facilities para direktang magkaroon ng benepisyo sa ating mga magniniyog. Para ang cooperative members po, ang mga ngalaga, sila ang magpapatakbo ng mga machines na nakapaloob sa shared processing facilities. Ayun. So, itong PCA dahil sa ang ating mga kababayang magniniyog ay talagang napakalaki ng inaasahan, kumbaga yung expectation sa PCA talagang mataas na mataas lalo sapagkat sa buong bansa ilang porsyento ba ng industry ang bumubuo sa industriya ng pagniniyog, Doc? Kung ikukumpara mo sa palay, sa high value, ang niyog, ilang porsyento yan? Kasi 60% yata ng bansa nakaangkla pa rin sa coconut. Tama ba? Tama ka. Yan ang isa sa mga major commodity natin sa ating bansa. Basic economic commodity sa ating bansang Pilipinas. Sa katunayan, pangatlo tayo sa buong mundo sa pagpoproduce ng ating mga coconut products at saka yung ating coconut fruits. Pangatlo tayo, So tayo ay sumusunod sa bansang Indonesia at India. Ayan. And therefore, ang daming hamon, challenges, Ma'am Nyet, Doc, ano yung mga nakikita ninyo mga challenges at na kinakailangang maaksyonan kasi base ito doon sa expectation para ma-meet yung expectation pa ng ating mga stakeholders? Isa sa pangunahing hamon ay ang mabagal na implementasyon ng ilang programa at ang mababang utilization ng pondo. Karaniwan ang pondo dumadating ng second quarter. Medyo na-delay ang pagbigay ng pondo sa ating mga implementing agencies. May mga pagkakataong naantala ang mga proyekto dahil
sa mga usapin ng procurement. Yan, mayroon tayong procurement policy, procurement law, technical na paghahanda at iba pang administratibong proseso. Upang malampasan ito, patuloy na pinabubuti ng Philippine Coconut Authority sa pamumuno nga ng aming administrador Dexter Buted ang mga implementing agencies. Binibigyan namin ng instruction ang implementing agencies na talagang magkaroon ng magandang planning, monitoring at project management system upang mas mapabilis ang implementasyon ng hindi isasakripisyo ang transparency at accountability. Pangalawang hamon, mahalaga ang pagpapalakas ng convergence ng iba't ibang implementing agencies. Dapat itong implementing agencies ay nag-uusap sa isa't isa, hindi sila nag-i-implement na para sa sarili lamang. Dahil maraming ahensya ang kasangkot sa CFIDP, 15 po sila, may mga pagkakataong nagkakaroon ng duplication ng mga aktibidad o kakulangan ng koordinasyon. So bilang tugon, anong pagtugon na ginagawa ng PCA, tinataguyod natin ngayon ang COCO Academy. Ito po ay brainchild ng ating administrador. Ito ay bilang pangunahing convergence platform kung saan pinagsasama-sama ang mga programa, resources at expertise ng iba't ibang ahensya upang mas maging komplementaryo at mas malaki ang epekto ng mga intervensyon sa mga komunidad ng magniniyog. A very good example, napakagandang paglagyan ng convergence initiatives, itong ating shared processing facilities. So kagaya na sa istruktura, ang in-charge dyan ay DPWH, sa mga makinarya, ang in-charge dyan ay PhilMec, at ang pag-inspeksyon, food processing facilities ang pinag-uusapan, meron din po tayong tulong na nakukuha sa Food and Drugs Administration. At ito po ay tinutulungan din ng ating mga LGUs. So nakikita natin sa isang shared processing facilities, ito ay trabaho ng lahat ng sektor ng ating pamahalaan, lahat ng sektor ng komunidad. This is a whole of government and whole of community approach. Pangatlo pong hamon, nananatiling hamon ang pagsukat ng tunay na epekto ng mga programa. Kailangan nating sukatin epektibo ba? May impact ba ang ating mga programa? Hindi sapat na masukat lamang ang dami ng mga na-train nating mga magsasaka, nabigyan ng serbisyo o na ipamahaging inputs. Ang pinakamahalagang tanong ay kung tumaas ba ang kita ng ating magsasaka, bumuti ba ang kanilang kalidad ng kanilang buhay, at naging mas matatag ba ang kanilang kabuhayan. Kaya naman sinusulong natin ang mas magandang outcomes-based at impact-oriented monitoring and evaluation system upang masukat ang actual na pagbabago sa buhay ng mga benepisyaryo. Hindi lang po tayo nagbibilang kung ilan ang training, magkano ang naibigay, kung hindi ito ay usapin na napagbago ba natin ang buhay ng ating mga magniniyog. Ikaapat, Ka-Henry at Ma'am Nyet, meron din hamon sa pagtukoy sa pag-update ng mga benepisyaryo. Ito po isang malaking hamon sa aming lahat. Kailangan po nating i-update ang National Coconut Farmers Registry System bilang opisyal na batayan ng mga benepisyaryo, kaya patuloy pa rin ang ating validation at updating upang matiyak na ang mga programa ay nakararating sa mga tunay na kwalipikadong magniniyog. Ikalimang hamon, mababa pa rin ang produktibidad ng maraming niyugan sa bansa. Marami sa ating mga puno ng niyog ang matatanda na, hindi na napapalitan. Kulang sa fertilization at hindi pa gumagamit ng mga makabagong teknolohiya at improved varieties. Dagdag pa rito, meron ding epekto ang ating climate change. Mga bagyo, tagtuyot, tayo po ay dinadapuan ng peste at mga sakit ng niyog. Bilang tugon, pinalalakas natin ang mga programa sa replanting, fertilization, farm rehabilitation, climate resilient agriculture, smart agriculture, technology transfer upang mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Ika-anim po na hamon din ang kakulangan ng operational value adding facilities. Ito po yung nabanggit kanina na shared processing facilities.
May mga pasilidad po na hindi pa ganap na nagagamit dahil sa mga technical, administratibo o market-related na usapin. Kaya naman pinagtutuunan natin ang pansin ngayon ang pagpapalakas ng enterprise management, market linkage, AFDA compliance, at business development upang maging sustainable at kapaki-pakinabang ang mga pasilidad na ito. Ikapito, nananatili din pong hamon ang limitadong access ng magniniyog sa puhunan at merkado. Kaya patuloy nating pinapalawak ang pakikipagtulungan sa Land Bank of the Philippines para makautang ng kapital, Development Bank of the Philippines at iba pang financial institution upang mabigyan ng mas maraming oportunidad sa financing at entrepreneurship ang ating mga magsasaka sa kanilang mga organisasyon. Ikawalo, mahalagang mapalakas ang ating samahan at kooperatiba ng magniniyog. Hindi lamang produksyon ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi pati ang leadership development ng ating magsasaka. Yung kanilang governance capability, financial management. Minsan meron tayong pinapautang na magniniyog, yung kanyang pera ay hindi nagagamit ng tama. Enterprise development ay kailangan din upang maging matatag at pangmatagalan ang kanilang mga organisasyon. At sa huli po, ang dami-dami pong hamon, para sa pangmatagalang tagumpay ng CFIDP, kinakailangan natin higit pang palakasin ang institutional sustainability ng program. Kabilang dito ang pagtatatag ng mas matatag na monitoring system, pagpapalakas ng technical workforce at pagbuo ng integrated platform upang maging mas epesyente ang pagpaplano, implementasyon at pagsusuri ng mga programa. So yun po ang napakaraming hamon ka Henry at Ma'am Nyet na aming kinakaharap sa mga panahon na ito. So just imagine kung gaano kalaki ang aming trabaho. At tinitingnan ko mayroon akong tinitingnang data rito, kung di ako nagkakamali, 69 out of 82 provinces. Tama ba ito? Sa buong sa buong Pilipinas, sa relying in coconut industry. Yes. Ganito, ma'am, sapagkat alam naman nating na lahat na nakatungtong ang isyung ito sa Coco Levy Fund. At ang mga tao talagang malaki ang iniintay. Malaki ang hinihiling, marami ang hinihingi at salamat naman. May mga na-implement na, may mga ongoing, ang ganda ng mga accomplishment report, ang ganda ng mga plano. Dok, hindi kaya, so sobrang daming burokrasya ng dinadaanan na babatay dun sa binabanggit ninyo. Hindi kaya yung authority gawin nating Philippine Coconut Autonomy naman? Para kayo na ang magdisenyo. Kayo na alam kasi mas alam ninyo kasi sa procurement pa lang, 'di ba? Kasama ninyo ang DA, kasama ninyo ang DPWH, ang dami ninyong mga dinadaanan. At ako nagwo-worry ako doon sa sinasabi ninyo na nakukuha ninyo yung pondo. Kailan? Second quarter na? Tama ba yung banggit nyo kanina? Yung funding second quarter na nailalabas, tama ba? Kadalasan po towards the end of the first quarter or sa second quarter na po nakukuha. Mga April. Diba? And ideally, mga kasi ideally dapat first quarter pa lang lumalabas na. Yes po. Kasi po ang aming panukalang budget na aming sinabit na noong nakaraang taon, diba? Usually sinasabit namin yan month of July and August. So kailangan po maproseso yan para po yung budget ay mailabas ng pamahalaan first quarter of each year. Ideally yan po ang talagang tamang paglabas ng budget. Pasensya na kayo, Ma'am Nyet. Personal kasi sa akin ito sapagkat Doc, hindi mo nyo na itatanong, taga Quezon ho ako Ako po'y produkto ng niyog. Ang ipinagpaaral sa akin ay galing po sa pagiging tenant ng niyugan ng aking lola. At yung lola ko'y namatay ang lola ko'y namatay na may hawak na kaprasong certificate po na galing na umano'y siya po ay may insurance. Dahil siya po ay lehitimong magniniyog pero namatay na yung lola ko, hindi naman napakinabangan yung insurance. But that's another issue. Sana ho lang, mapabilis
Kaya nga sana ko, sabi ko, habang pinakikinggan ko si Doc, nararamdaman ko yung bigat yung challenge sana hindi lang authority, kana autonomy, Philippine Coconut Autonomy na. Kayo. Henry, I think yan ang ilang problema po ay masusolusyonan dahil nasa proseso po tayo ng pagre-revisa ng 11524. Yung RA 11524. Gagawin nating mas streamlined ang ating mga proseso, yung mga proseso. Kasi kagaya po ng nasa batas 11524, very specific po ang budget allocation sa mga iba't ibang ahensya. Hindi ba? Yung iba pong ahensya hindi magamit ng todo-todo ang mga budget. Alam mo ba, sa isang ahensya, kung hindi nila magamit ang ilang porsyento ng budget, pwede nilang ibigay yon, ilipat sa CHED. Para mas marami tayong scholars, di ba? Ibis na 11,000 lang ang scholars natin, maaring magkaroon tayo ng 20,000 or even 25,000 na scholars dahil ang budget na hindi nagamit ay pwedeng ilipat sa ibang ahensya na talagang tumutupad sa financial utilization. Ay, nako. But anyway, there's hope still. Lagi namang ganyan ang ating pong pag-asa na ito ang burokrasyo kasi continuous process and shaping ng mga polisiya ito. So hopefully magkakaroon naman ng mas kaayusan ito with you, Doc, and Sir at the helm. Salamat naman at kayo po ay kakampi. Kitang-kita namin ang pagiging kakampi ninyo ng mga magniniyog. Salamat po dyan. Ma'am Nyat, unfortunately... Ako po ay talagang... Go ahead, Doc. Go ahead. Ako po ay talagang talagang bumibisita sa mga lugar ng ating magsasaka upang makita ko talaga ang tunay na sitwasyon ng ating mga coconut farmers. Lumulubog po ako sa kanilang kapaligiran. Yan po ang talagang kailangan ng mga nasa gobyerno kagaya rin ni Ma'am Nyat, lumulubog sa mga benepisyaryo. Doc, salamat ha, Sir Joaquin. Salamat ng marami sa inyo for joining us this afternoon. Salamat po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Nyet? Sa ulitin po. Yes, Thank you. Salamat. Salamat po. Yes po, maraming salamat sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Coconut Authority. At yun nga Henry, ongoing ang revisions ngayon, learning from the lessons also from the implementation sa mga unang taon ng pag-implement ng CFIDP. And yun nga po, Henry, panghuli, mag-enroll sa ating mga libreng online course sa aming e-learning portal. Bisitahin ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Maraming salamat po. Ma'am Nyet, thank you. Everyone. Happy weekend. Salamat po ng marami sa inyo. Samayin nyo ng Agri-Ascenso. Sa ngalan po ni Ma'am Nyet, ang Assistant Director ng ATI, Agricultural Training Institute. Ako po si Henry Uri, hanggang sa susunod na Sabado sa Agri-Ascenso. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso. This time check is brought to you by... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!